Amen. Isa pong mapagpalang gabi sa buhay po ng bawat isa at tayo po ay binigyan ng kapahintulutan ng Panginoon para makapag-live segment and at the same time ay makapagbigay po ng linaw concerning sa napakaraming agam-agam patungkol po sa Mark of the Beast. Okay? Ito po ang inyong pong lingkod, Pastor Jones. Kasama ko po si Sister Nina pero hindi po natin siya makikita sa video. Pero pwede siyang bumate sa oras na ito, Sister Nina. Yes, isa pong mapagpalang gabi sa ating lahat mga kapatid at na kami po ay nagagalak muli na makasama namin kayo ngayon sa gabing ito. Kaya naman po i-share na po natin ang ating live segment at ito po ay exclusive na naka-live segment sa ating Rapture Bride TV Facebook page at mamaya po ay i-upload ko po ito sa ating YouTube channel na sa Panet Panea at Rapture Bride The Last Hour Facebook page. Ganun na rin po i-re-upload ko po ulit ito sa ating Rapture Bride TV sapagkat after po ng live segment siguro mga 30 days ay buburahin na. So para may mapanood pa rin po kayo sa Rapture Bride TV na ganito, nire-upload ko po itong video natin. So paantay-antay lang within this day or by tomorrow, ma-upload po ito lahat sa ating mga social media outlets. Kaya naman po i-share na po natin ang ating segment. At kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, ay mag-subscribe po kayo sa Panet Panea. Nariyan po yung link sa baba ng ating description. Maraming pong salamat. Amen. Sa katotohanan po mga kapatid, kasi maraming nagtatanong bakit po kami hindi nakakapag-live segment ng mga ilang panahon. So gusto ko po munang sagutin po yung mga yon kasi una, yung mga nakalipas pong linggo ay nagkaroon po ng trangkaso yung buong pamilya namin. And then after nun, yung akin pong anak ay naisugod po sa ospital dahil namamaga po yung muka sapagkat yung ngipin nga po ay kumikirot. Okay? And at the same time, sa totoo lang, kung bakit parang gusto ko po munang tumigil sa pagla-live segment is because may mga bagay po kasi na minsan nakaka-stress, no? Very tiring dahil after po naming mag-live segment sa katotohanan, hindi naman po kaagad natatapos doon dahil meron pong ibang mga kapatid na bagamat hindi nagko-comment sa live segment, tumatawag o kung di man po ay nag-chat-chat or nagte-text at sila po ay nagtatanong din. So kahit po tapos na yung ating pong live segment, minsan hindi pa po namin magawang makakain or makatulog sapagkat may mga tao pa rin po na mini-minister po natin at sila marahil yung mga bago pa lamang sa ating pong Facebook page. So minsan, meron din pong mga tao na hindi lamang po nagtatanong, yung iba po nakikipag-diskusyon, nakikipag-debate. So parang masyado pong nakaka-stress sa katotohanan. Kaya po may mga pagkakataon na parang tinigil ko muna yung pagla-live segment lalo Samantala. na po. Okay, lalo na po nung ako po ay binigyan po ng payo ng isa po nating kapatid at ang sabi niya, Pastor, kung sakasakali na hindi mo na kaya, medyo stressful, magpahinga ka muna. Kasi minsan po kasi naaapektuhan pati po yung aking pong kalusugan dahil nga may iba pong mga tao na kung saan ay nagbibigay din po ng kanila pong mga puro-puro opinion sa mga bagay na hindi naman po natin pinaniniwalaan. Tapos, kanina rin, dahil kanina po ako po ay tumitingin sa akin pong Facebook, nakita ko po ron, actually matagal na rin panahon na may mga nakikita po kong mga posts concerning sa kanila pong mga maling paniniwala. Although, ginagalang ko po at nire-respeto yung bawat paniniwala ng napakarami, nga lang minsan nakakalungkot dahil po yung kanila pong kaisipan at kaunawaan ay hindi po tugma na aayon po sa sinasabi ng Biblia. At kadalasan, kanila pong pinagtatanggol, kanila pong ipinagmamalaki
yung kanila pong mga maling kaisipan at katuruan, at yun po yung aking pong ikinababahala sapagkat yung iba pong mga tao ay maaari pong ma-deceive, maaari pong madaya ng dahil po sa mga paniniwala na magiging daan para po mapahamak ang isa pong kaluluwa. Okay? Kaya siguro ngayon ay magkakaroon po tayong muli ng series ng pag-aaral patungkol po sa Mark of the Beast. Okay? Hindi ko po alam kung nakita niyo po yung aking pong mga post kani-kanina lamang. At doon po sa post na yon ay meron pong isang kapatid ang nag-react. Okay? At maaring ang kanya pong paniniwala ay iba sa ating pong pinaninindigan at pinaniniwalaan, nga lang minsan nakakabother dahil nga maaaring mabasa po ng ibang mga tao. So ang dapat po nating gawin, bigyan sana ng pagpapaliwanag sa katotohanan. Siya nga ay ini-invite ko sana, okay, na mag-comment o magbigay ng katanungan sa ating pong live segment para nang sa ganon ay mabigyan po kaagad natin ng tugon at sagot para nang sa ganon ay hindi na po lumaki pa yung agam-agam. Nga lang, yung ating kapatid, hindi ko po alam kung siya ba ay natatakot or ayon sa kanya, dun sa isa po niyang comment, ang reason kung bakit ayaw niya sumama o mag-comment sa ating live segment kasi yung lahat daw po ng mga nanonood dito, ang paniniwala nga na ang COVID vax ang mark of the beast. Kaya parang ang dating, parang talo naman ako, baka ako Parang ay isi-single out siya. isi-single out. So ganito po, kung sakasakali na nakikinig yung ating kapatid, si Brother Ogie, okay? Kung sakasakaling magla-live segment yung inyo pong misi, si Pastora, okay? Pwedeng ako po yung tutungo dun sa live segment at magkaroon po tayo ng mahinahon na diskusyonan, mahinahon po na pagpapaliwanagan. Okay? Kasi hindi naman po kami naparito para makipagdebate o makipagtalo. Makikita po ninyo at mapapansin na hindi po ako nakikipagtalo at nakikipagdebate. At kung sakasakali, mga kapatid, doon sa mga panahon na ipinangangaral ko po na itong COVID vax is the mark of the beast, na ako po'y masyadong intense at masyadong gigil, hindi po dahil sa gusto ko pong idikdik sa inyo, okay, yung katuroang yun, kundi gusto ko pong maintindihan at maunawaan ng napakarami na delikado po yung pagtanggap ng COVID vax dahil ito nga po yung mark of the beast. Sa kagustuhan. Okay? Sa kagustuhan po namin na ilayo at iligtas ang marami kung bakit ganun na lamang po kasidhi yung aming pong pangangaral. At kung sakasakali na naka-offend po ako ng ibang tao o marahil yung iba, nayayabangan po sa akin, although hindi naman ako nagyayabang, parang si Jesus lang yan sa Matthew 21. Okay? Yung kanya pong ginawang pagtanggal, pag-alis, okay? Hinabwa niya yung mga nagtitinda ng kalapate, yung mga namamalit ng pera, yung mga naroroon sa templo. Hinabwa niya At sinabi niya na ang bahay ng aking ama ay bahay panalanginan pero ginawa ninyong kuta ng mga tulisan. So ang nangyari, siya po'y kinonfront ng mga Pariseo. Okay? At sinabi, ano ang karapatan mong gawin ang mga ito? Para praising, para kasi silang nayayabangan kay Jesus. Parang ang yabang-yabang mo naman. Ang tagal-tagal na ng mga taong naririto, nagtitinda, okay, may ginagawang business as usual, tapos bigla mo lang tatanggalin. Parang ang yabang mo naman, anong karapatan mo para gawin yan? Kaya sabi ni Kristo, okay, sasagutin ko kayo, pero kailangan nyo munang sagutin yung tanong ko, yung bautismo ni Juan, sa Diyos ba yan o sa tao? Okay? So parang ganito rin po yung nangyayari. So, yung iba na nai-intimidate, okay, yung iba na nai-insecure, yung iba marahil naiinggit, ang dating sa kanila, doon po sa ginagawa kong pagpapayag, nagyayabang ako, which is hindi po ako nagyayabang. Okay? Nagsasabi po ako ng katotohanan at kung sakasakali na yung aking pong pananalita dahil sa marundog kong kagustuhan na idikdik sa kaisipan ng marami na ang COVID vax ang mark of the beast, humihingi po ako ng paumanhin.
Okay? Doon po sa mga tao po na hindi nagustuhan marahil yung aking uri ng pagtuturo. Gayunpaman, hindi po ako naparito para po makipagtalo kasi wala pong mangyayari sa pakikipagtalo. Sa katotohanan nga, mayroon pong naging viral issue ngayon kung saan patungkol din po yun sa Mark of the Beast. Yung si Sister Christine at saka si Tetelestai, nagkaroon po sila ng parang argumento at diskusyon. Paniniwala kasi nung Sister Christine, although hindi ko naman talaga napanood lahat, yung paniniwala niya concerning sa Mark of the Beast, yung katuruan o aral ng mga mangangaral. Okay? Samantalang si Tetelestai, microchip. Hindi ko po alam, hindi ko po sigurado kung yun pa rin yung kanyang pinanghahawakan at pinaniniwalaang katuruan na siyang kakasangkapanin daw ng kaaway bilang pagtatak. At hindi lamang po siya. Marami pong mga Christian vlogger, maraming mga pastor, marami pong mga tao ang patuloy na naniniwala na ang microchip ang siyang Mark of the Beast. Kaya, uulitin po natin yung ating pong gagawing pagpapaliwanag. Okay? Kasi, meron pong mga issue na dapat po nating tinatalakay. Okay? Para nang sa ganon, ay maintindihan po ng bawat isa. Bago po ako tumungo doon sa slides na inihanda po ng aking pong may bahay, gusto ko po munang itakel yung mga common question, okay, ng napakaraming mga Kristiyano na naguguluhan at hindi nila maunawaan bakit patuloy nating sinasabi na ang vax Mark of the Beast. Una, ang kanila pong tanong, kung ito daw po ay Mark of the Beast, bakit parang ang tagal-tagal naman ata ng proseso? Okay, kasi 2020 pa po natin ipinahayag, okay, na yung COVID vax is the mark of the beast. Bakit ang tagal? Parang ang dating wala pang nangyayari 2026 na ngayon. Una po, hindi po ba dapat tayong magpasalamat? Magpasalamat tayo sa Diyos kasi hindi pa po nangyayari yung mga bagay na sinasabi ng Biblia. Ang ibig ko pong sabihin, binibigyan pa tayo ng Panginoon ng pagkakataon para po makapagsisi, makapagbalik loob sa Kanya, maintindihan at maunawaan natin, okay, na ito nga pong COVID vax ang siyang kakasangkapanin ng kaaway para maging Mark of the Beast. Okay? Pangalawa, okay, ang pangalawang dahilan mga kapatid, yung Mark of the Beast, ito po ay isa pong parang gene therapy. Okay? Sa katotohanan, inaantay na lamang na mabuo, okay, yung kakomplituhan ng pagbabago ng DNA ng isang tao. Okay? Okay, papaliwanag po natin isa-isa. Kaya nga po may slide po tayo. Sumunod, sinasabi po ng napakaraming pong mga Kristiyano na hindi nauunawaan ng sinasabi ng Biblia. Kasi sabi diyan, walang makakabili, walang makakapagtinda. Bakit daw nakakapagbili at nakakapagtinda pa tayo? Okay? Una po, dumating yung point, hindi ko alam, somewhere in 2021 or 2022, na wala pong makapagtinda, wala pong makapasok sa trabaho, hindi rin po tayo magawang tumungo sa ating pong mga destination, gawa ng pag wala kang vax, hindi ka rin pwedeng sumakay. Hindi ka pwedeng pumasok sa mga establishment gaya po ng mga fast food, Jollibee, Chowking, o even sa mall kung wala kang vax. Pagpapakita na yung sinasabi ng Revelation chapter 13, 16 to 18 ay naganap nung panahon na yon. Okay? Na-fulfilled. Pangatlo, meron pong 8 billion na katao sa buong mundo. At ang 7 billion po sa mga ito, lahat sila nalagyan na po ng vax. Ngayon, ang sabi doon, walang
hanggat maaari, walang makakabili, walang makakapagtinda. Unless. Okay? Unless merong tatak. Natatakan sa pamamagitan ng box, 7 billion yun. So, since marami ang nagpatatak, of course, papayag ang Antichrist na I-open ulit. i-open ulit yung mga businesses. Okay? Ngayon, doon po sa mga hindi po nagpalagay, sila po yung uusigin ng kaaway sooner or later. Okay? Mapapansin ninyo, sino ho ba yung mga hindi makakabili? At sino po yung hindi makakapagtinda sa mga susunod na panahon? Yung wala pong tatak. Okay? Yung mga wala pong tatak. At sooner or later, dahil nga po sa kagustuhan nila na ipagtanggol at ipaglaban ng katotohanan, pupugutan sila ng ulo. Hindi pa po tayo dumarating doon, pero malapit na po. Ngayon, kung bakit po nakabili at nakapagtinda ang iba, gawa nga ng 7 billion na po yung nalagyan at natatakan. At inaantay na lamang na yung 7 billion na yon, mga kapatid, ay totally, completely mabago yung DNA. Okay? Yun ang dahilan kung bakit nakakabili at nakakapagtinda pa yung napakarami. Ang tanong, bakit yung mga unvax nakakabili at nakakapagtinda? Kasi ang sabi doon, hanggat maaari sa wikang Ingles, okay, that no man might buy or sell. Hanggat maaari, walang makakabili. So, ibig sabihin, gusto mang pigilin ng kaaway na hindi niya mapagbilhan yung mga unvax. Hindi niya magagawang pigilan kasi gagawa rin ng paraan yung ibang mga unvax na makabili. For example, meron silang mga kamag-anak na bakunado at nagkaroon ng access para pumunta ng Jollibee, ng fast food, ng mall. Hindi ba pwede silang makisuyo roon? Diba? Yung iba kasi hindi po gumagamit ng tinatawag na common sense. Okay? Kaya nga sinasabi ko po sa mga kapatid, lalo na po doon kay Brother Ogie, okay, kung siya man ay nanonood ngayon, itanong mo ngayon sana yung lahat ng mga bagay na gusto mong itanong para malinawan ka. Okay? Kasi ang nangyayari, magko-comment ka. Siyempre, minsan, hindi rin natin kayang maipaliwanag sa pamamagitan ng comment yung mga gusto nating maipabot eh. Okay? Magko-comment ka. Doon ka magrarant. Okay? Maaring ito pong ating ginagawang video, meron ka na namang mapupula. Kasi every time, ang ginagawa mo, hinahanapan mo ng mali. Okay? Hinahanapan mo ng mali yung katuruan, imbis na i-research natin. Okay? Tingnan natin. Kung ito bang sinasabi niya, totoo. Yung totoong pagsusuri, hindi yung pinaniniwalaan mo lang, yung sarili mong pinaniniwalaan, mali po yun. Okay? Sinasabi po ninyo, nag-comment kayo, na dapat maging kagaya tayo ng mga taga-Berea. Paano ka magiging taga-Berea kung ang pinaniniwalaan mo lang, yung sarili mo? Di ba yung mga taga-Berea, yung sinasabi ni Apostol Pablo patungkol kay Kristo, tinitingnan nila sa Biblia kung yun ba'y totoo. Okay, yun yung matalinong pagsusuri. Hindi sinabi ng taga-Berea, teka lang, di yan. Ito na yung paniniwala ko, ng microchip, siya ang mark of the beast. Ito na yung paniniwala ko, hindi ko na paniniwalaan yun. So, makitid ang ating mga kaisipan nun. Pero pag tayo po ay mayroong malawak na kaisipan, diba? Pakikinggan mo yung isang panig, parang judge, di ba? Yung judge ba magbibigay ba kagad ng verdict na okay, guilty ka, nang hindi niya man lang napakinggan yung isang side? Di ba? Hindi po tayo dapat ganun, mga kapatid. Ang totoong nagsusuri, okay, pinakikinggan niya yung isang side, pinakikinggan niya rin yung kabila, okay, tinitingnan niya, tinitimbang niya kung sino yung nagsasabi ng totoo. Okay? Ngayon, kung sakasakaling ang paniniwala nyo, microchip. Kasi nga, dahil nga dun sa sinasabi daw na, yung ang iniisip nila ay yung digital ID, yung digitalization.
Alam niyo ho ba, ang ginagawa po ng kaaway, yung tinatawag nating backmasking. Alam niyo backmasking? Yung totoong mensahe ng kanta, hindi mo malalaman pag ang pinakinggan mo lang is yung tape recorder na nasa ibabaw. So kinakailangan baliktarin mo yon at doon mo makikita yung totoong mensahe ng kanta. That's the art of deception. And that is the art of deception. Okay? Para lamang po, wala pa itong slide. Pagpapaliwanag pa lamang po. Ang ginagawa ko para nang sa ganon ay maintindihan po natin. Okay? Kasi ang problema po sa napakarami, ang pinaniniwalaan niya lang yung sarili niya. Ako po, pinakikinggan ko rin po kasi yung iba pong mga paniniwala concerning sa mark of the beast. Gaya nga po ng sinasabi ng marami, microchip. Okay, sige. Microchip, ilalagay sa kanang kamay, ilalagay po sa noo. Paano kung tinanggal yun? Kasi pwedeng matanggal yun eh. Okay? Putulin mo yung kamay mo. May microchip ka pa ba? May mark of the beast ka pa ba? O wala? Dukutin mo yung microchip na nasa noo mo. May mark of the beast ka pa ba? O wala? Ngayon, paano mapupulfill yung sinasabi ng Bible na yung lahat ng may tatak hindi na maliligtas? Pwede palang tanggalin. Okay? Tapos yung isang paniniwala na yung mark of the beast daw, turo daw yun, maling turo at maling aral. Ngayon, paano mo naman maipaliliwanag na hindi na rin pwedeng maligtas yung mga tumanggap na mark of the beast kung katuruan lang yun? Tandaan natin, gaano mang kasama ang isang tao, kaya siyang patawarin ng Diyos. Yung katuruan nga lang na mali, na hindi naman ganun kabigat mapapatawad yun ng Diyos. Di ba? So, pinakikinggan ko, yung iba ring nagtuturo. Okay? Para alamin kung ano ba yung stand nila. Okay? At kinukumpara ko, even sa aking sariling turo, dahil baka mamaya, ako naman nang nagkamali. Sabi ko nga noon sa mga pangangaral ko, sana nga mali ako. Okay? And I will publicly admit and I will apologize to everyone that I am wrong. Okay? Tatanggapin ko yun. Kaso nga lang, hindi. Okay? Hindi po ganun. Pangalawa, pang-apat, mga kapatid, ang gusto po, ang pinaka-primary reason bakit po may tatakan, hindi dahil sa buying and selling. Kasi ano namang pakialam ng dyablo kung magugutom ang tao? Panggigipit lang yan, diba? Pastor. Yun po ay panggigipit, lalo na sa mga hindi tumanggap ng mark of the beast. Panggigipit para mapuwersa sila na tanggapin. Kagaya po ng ito. O pag wala kang vax, naalala nyo, di ba? Pag walang vax, hindi ka pwedeng pumasok ng trabaho. Totoo po. Tama? So, Sumakay ibig sabihin, marami. na-fulfilled yung sinasabi ng Revelation 13:16 to 18. Amen. Na-fulfilled. Okay? Since na-fulfilled na yun, at marami na yung mga tumanggap, di ba? Ano pang gagawin ng kaaway? Ang gusto niya nang gawin is gipitin yung natitirang 1 billion. Okay? Kasi gusto niya ma-eradicate ang lahat po ng tao sa pamamagitan ng vax. Okay? Ng COVID vax na siyang mark of the beast. Okay? So, yun po yung mga dahilan. Ngayon, ganito po, magsisimula ulit tayo sa umpisa. Okay? So sana, pastor, okay, or brother, kung ano man po ang tawag sa iyo, even kay Pastora Ramirez, okay, sana na nakikinig po kayo. Hindi po ako naparito para makipagtalo. Magpalitan po tayo ng kuro-kuro. Okay? Para nang sa ganon ay maintindihan po ninyo. Ako naman po handa pong magpaliwanag, kaya ko pong kayong pagtiyagaang turuan kung sakasakaling kayo po ay nagugulumihanan at nalilito. Okay? Huwag niyo po sanang sarahan yung inyo pong kaisipan. Okay? Kasi pag sinarhan niyo po yan po ang magiging delikado. Okay? Makinig po kayo, ang mark of the beast, deception yan.
Okay? Hindi po sasabihin ng Antichrist, hindi po sasabihin ng gobyerno na ito yung mark of the beast. Okay? Kasi pag sinabi nila yon at alam ng mga tao, kahit nga po mga Muslim, alam nila yung mark of the beast, 666, abay magpupulasan yun. Okay? Anong sasabihin nila? Siyempre, sasabihin nila, ito'y nakagagamot, ito'y padala ng Diyos. Di ba? Yun po yung sasabihin niya. Yun yung deception. Tandaan po natin, kagaya po yan nung ginawa po niya kay Adan at Eva sa Genesis chapter 3. Okay? Alam ng dyablo, alam ni Satan na merong pong utos ang Diyos kay Adan at Eva. Ano po yung utos na yon? Huwag kakainin yung pinagbabawal na bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng hardin. Yun yung utos. Alam ni Satan yon. Okay, napakinggan marahil ni Satan yon na sinabi yon kay Adan at si Adan naman binanggit niya rin kay Eva. Ngayon, ang objective at goal ni Satan, ito. Paano ko mapapakain ang mag-asawa sa kabila ng katotohanan ng may utos sa kanila ang Diyos? Okay? Anong ginawa po ng dyablo? Pinuntahan si Eva, inantay niya na wala yung lalaki. At tinanong niya, totoo ba na pinagbabawal ng Diyos kainin yung mga prutas? Sabi ni Eva, hindi naman lahat yung nasa gitna lang ng hardin. Okay? Ito na ngayon yung deception. Anong sabi ng dyablo? Okay? Sa totoo lang, nagsisinungaling ang Diyos. Biruin mo, inakusan niya pa yung Diyos ang nagsisinungaling. Kasi sabi ni Eva, huwag daw namin kakainin yun Nihahawakan, nididilaan, bawal. Sabi ng dyablo, hindi yun totoo. Sinungaling yung Diyos. Biruin mo, siya yung ama ng kasinungalingan, pinaratangan niya yung nagsasabi ng totoo. Ganyan po yung mga tao ngayon. Diba? Yung Diyos na nagsasabi ng totoo, pinaratangan nung hindi nagsasabi ng totoo. Okay? Pinaratangan ng Diyos na sinungaling. At sino yung nagparatang? Yung hindi nagsasabi ng totoo. Ang sabi niya kay Eva, hindi yan totoo. Ang reason bakit ayaw ipakain niya ng Diyos, kasi mamumulat ang iyong mga mata, magkakaroon kayo ng karunungan, at kayo ay magiging Diyos. Okay, yun ba'y totoo? Hindi. Pero nadaya si Eva, napakain si Eva, at binigyan niya rin yung kanyang asawang si Adan. Okay? Ngayon, pareho din ngayon. Alam ng dyablo, okay, na may idea ang tao sa mark of the beast. Alam niya. Ilalagay sa kanang kamay, ilalagay sa noo. Siyempre, lahat po ng tao, kahit nga mga Muslim, kahit yung mga Katoliko, may idea na yung mark of the beast ilalagay sa kanang kamay at saka sa noo. Ngayon, ang goal naman ni Satan, paano ko mailalagay yung mark of the beast sa napakaraming mga tao since may idea sila na kanang kamay at noo. Di ba? Kagaya po nung nangyari kila Adan at Eva, ganun din. Deception, yeah. Gumamit din siya ng deception. Okay? Iniangat niya at inilagay sa braso. Okay? Paliliwanag ko, isa-isa yan sa mga susunod. Ito, braso. Okay? Tapos, yung iba, inilagay naman dito sa kaliwang braso. Okay? Kaya inisip ng marami, hindi ito yung mark of the beast. Hindi ito yung mark of the beast. Okay? At the same time, ang gusto po ng kaaway, mga kapatid, talaga pong madaya ang napakarami. Okay, magtalo-talo yung ibang mga kapasturan dahil nga doon po sa mga paniniwala na dapat talaga literal na kanang kamay at literal na noo. Mm-hmm. Okay? Para pong kagaya rin po ito nung pagdating ni Kristo, yung kanyang first coming. Inaakala ng mga Pariseyo, ng mga tagapagturo ng kasulatan, na yung Kristo magmumula
sa palasyo ni Herodes. Amen. Kaya nga nandoon yung mga Saduceo, Pariseo, yung mga teachers of the law, nandoon kay Herodes eh. Okay, bakit natin nasabing nandoon? Kasi nung nagtanong si Herodes, di ba? Nagtanong siya, saan ba ipapanganak yung yung Messiah, yung Kristo? Kasi pumunta ron yung mga Magi. Nandoon, sumagot yung mga Pariseo, Saduceo at teachers of the law sa Bethlehem po. Okay? Bakit sila nasa palasyo ni Herodes? Kasi sila ba nag-aabang ng haring magliligtas sa Israel. At nag-aabang sila ng political king, okay, sa palasyo ay hindi doon pinanganak. Pinanganak sa sabsaban. Kaya marami ding nag-reject kay Kristo. Bakit ni-reject si Kristo na tagapagligtas, hari ng mga Hudyo? Kasi sino ba namang maniniwala? Sabsaban. Amen? Sa sabsaban, pinanganak. Kaya nga po, nung siya po ay nagmi-minister na, una niyang minister is yung kanya pong sariling bayan. Walang naniwala. Sabi ng mga tao, di ba anak yan ni Jose? Anak yan ni Maria? Di ba dito yan lumaki sa atin? Saan nakakuha ng karunungan itong taong ito? Di ba? Walang naniwala sa sariling bayan, okay, ng Panginoong Hesus na siya yung tagapagligtas. Okay? Kaya nga sabi ng Lord, di ba? Walang propeta ang tinatanggap sa sarili niyang bayan. Ganun din po dito. Amen? Ang paniniwala ng marami, ilalagay sa kanang kamay Literally. at sa noo, literal. Okay? So, marami pong mga pastor ang nadaya. Okay? Na mali. Lalong-lalo na, okay, yung sinasabi na sa Revelation 13:16 to 18, na walang makakabili, walang makakapagtinda. Tama naman. Pero nabasa ba nila yung verse 14 and 15 na ang dahilan ng pagtatatak ay para gumawa ng image of the beast? Diba? Yun ang problema. Parati tayong nakatutok sa Revelation 13:16 to 18 pero hindi natin nabasa yung 14 at 15 na ang dahilan ng paglalagay ng tatak at pamumuwersa sa pagtatatak ay para gumawa ng imahe, image of the beast. Diba? At paano gagawa ng image? Ang kaaway, hindi naman siya marunong lumikha. Diyos lang may kakayanang lumikha. Tayo, image tayo ng Diyos. Yes. We are created in the image of God. Ngayon, para magkaroon ng sariling image ang diablo, ang gagawin niya, i-alter niya itong image na ito. Yung image ng Diyos, tayong mga tao, na image ng Diyos, i-alter niya. Paano yung magiging beast? Kaya nga ang tawag dyan, mark of the beast eh. Tanda ng halimaw. Bakit? Kasi yung Antichrist, halimaw. Nephilim. Okay? Anak ng diablo. Hindi siya pangkaraniwang tao. Siya po ay Nephilim. Siya po ay chimera. Siya po ay hybrid. Kaya ang tawag na mark of the beast. Ngayon, paano siya gagawa ng sarili niyang image? Papalitan niya yung image ng Diyos para sa anong paraan? Iko-corrupt yung DNA. Just like. Kagaya ng ginawa ng mga fallen angel nung panahon ni Noah. Yan, iisa-isahin natin. Mga kapatid, ito nga may slide. Hindi ko alam kung yung slide na ito ay maipagpapatuloy ko bukas. Okay? Sa totoo lang, babalik na naman tayo sa Basics. sa basic. Okay? At siguro, ito na rin po ang tamang panahon para muli ko pong maituro ito kasi ang dami pong mga maling katuruan, maraming maling paliwanag concerning sa mark of the beast. At sinasabi daw nila na di dapat biblical tayo. Kaya nga, biblical. Paso nga lang, nakatuto ka parati sa verse 16 at 18 ng Revelation 13. Bakit nilaktawan mo yung 14 at 15? Yun yung pinakadahilan. Bakit may marking of the beast? Gagawa ng image. Diba? Secondary na lang yung hindi ka makakabili at makakapagtinda. Bakit? Kasi talagang basic commodities yung pagkain. Basic commodities po, okay, yung mga binibili po ng napakarami. At dahil yun yung mga basic commodities, yun yung tinira ng kaaway para mapuwersa. Mapuwersa yung marami. Halimbawa, hindi ka na makakakain.
Di ba? Ano? Pagpapatuloy mo pa rin ba yung paniniwala mo sa Diyos? Oh. Hindi ka makakakain eh. O hindi, syempre, magpapatataka ka. Hindi ka makaka-travel. Diba? Hindi ka makaka-travel. Yung ibang mga pastor. Diba? May nakausap po akong pastor sa Daet. Ang reason ng kanyang pagpapalagay ng vax, kasi hindi siya makatravel. Diba? Alam po ba natin na ang gagamitin ng kaaway para isa katuparan ng marking gobyerno? Yes. Okay. Amen. Antichrist government. Okay? Ngayon yung digital ID, ang ginawa ko kasi ng kaaway, pinagmukha niya na parang ngayon pa lang yung tatakan. Okay? Bakit? Kasi nga, hindi po naging matalino ang marami. Para po yung mga Pariseo at Saduceo. Yung Messiah na hinaantay nila, ngayon pa lang darating sa atin, second coming na. Yan po, yung mga pastor at mga mangangaral na mali. Inaantay nila na ngayon pa lang darating yung mark of the beast samantalang dumating na. Di ba? Yung mga Pariseo, yung mga Hudyo, yung mga teachers of the law ngayon pa lang din sila nag-aantay ng Messiah. Yes. Which is, alam natin, dumating na. Di ba? Ngayon, parehong-pareho. Okay? History repeats itself. Yung mga Pariseo noong unang panahon hindi tinanggap si Kristo. At ngayon, yung mga Hudyo, ngayon pa lang nag-aantay ng Messiah. Okay? Yung mga pastor, hindi tinanggap na ang mark of the beast ay vax. Ngayon pa lang sila nag-aantay. At yun daw po yung digital ID. Okay? Yun daw. Ngayon pa lang sila nag-aantay, ngayon pa lang daw darating. So, maling-mali. Okay? Parehong-pareho. Okay? Parehong-pareho ng mga nangyari nung unang panahon. Okay? Tapos, ang problema, ipipilit pa natin yung mali. Okay? Hindi tayo naging kagaya ni Apollo. Si Apollo, mali yung kanyang pagkaunawa, kaya tinuruan siya ni Priscilla at si Aquila. Okay? Kasi ang bautismo, alam niya lang, bautismo ni Juan. Tinuruan siya. At si Apollo, mabait. Binuksan yung kaisip. Humble. Nagpaturo. Ang nagturo sa kanya, hindi si Apostol Pablo, ha? Si Priscilla at si Aquila. Okay, mga ordinaryong miyembro. And yet, willing siyang magpaturo. Ngayon, ang nagtuturo sa inyo, pastor. Ayaw ng iba, hindi willing parang yung mga mahal nating mga Catholic, sarado, kandado, dito na ako ipinanganak, dito na rin ako mamamatay. Ganon din po yung paniniwala ng iba. Ito yung paniniwala ko, ito yung tinuro sa akin nung una, na ang mark of the beast ay microchip, dito na rin ako mamamatay. Hindi na pwedeng dapat meron pang iba. Wala nang innovation. Wala nang innovation. Hindi marunong ng innovation ng kaaway, pastor. Yun nga. Para ang nangyari, okay, ikinukulong nila yung kaaway. Satan, dapat microchip lang, Yan yung turo sa amin. O sabi ni Satan, oo, syempre microchip. Naniwala rin sila. Sa isip-isip ni Satan, ang dali palang maloko ito. Okay, daling mauto ito kasi microchip pa rin. Kasi yun na paniniwala lang marami. Microchip, Ang lahat ng hindi microchip ang turo, patakul natin. Anong tawag nila doon? Okay. False teacher. Oo. Gagawin natin false teacher. Idagdag pa tong si Sister Christine. Tayo, iba naman tayo. Yung iba, microchip. Okay? Si Teta Celestay, false teacher. Diba? Si Ian Plakda, false teacher. Which is, tama naman. Okay? Si Gab Bueno, kasi microchip, false teacher. Si, Jai Vlog, false teacher. So, itong nagsasabing false teacher daw yung mga yun, hindi niya naintindihan, siya man false teacher din. Di ba? Ngayon, sabi ko nga, hindi ko po pinakikialaman yung turo ng iba. Nire-respeto ko. Kaso nga lang, kung yan ang magdudulot ng kapahamakan ng marami, kahit sino ka pa, babanggain kita kasi kakasangkapanin ka ng diablo para ipahamak ang napakaraming mga tao. Idagdag pa na itong mga Christian vloggers na ito ay napakaraming mga followers. Excuse me po. Okay?
Hindi po ba kayo nagtataka at nagtatanong, bakit ang Rapture Bride TV nananatiling 27,000 followers? Okay? Kasi nga, yung Diablo, yung Facebook, yung kaaway, ayaw niyang malaman ng katotohanan kasi sinasabi natin yung totoo. Okay? Nilagay tayo. Excuse me po. Inom lang ako ng tubig. Nilalagay po tayo, okay, sa pinakamababang algorithm. The reason is because we are telling the truth. At ayaw ng Diablo yun. Ayaw ng kaaway na malaman ng marami yung katotohanan. Pero mo, maliit lang po yung page natin. Amen. Sa katotohanan, naungusan na nga po tayo ng iba. Okay, yung iba nating mga dating followers, kasabayan, naungusan na po kami. Okay lang yun, wala namang pong problema kasi Amen. hindi naman po kami naparito para maging tanyag, magpasikat. Okay, yung iba kasi, yung iba, ang dahilan kung bakit gusto nila na magkaroon po ng mga Facebook page is because they want to be recognized. Okay? Di ba yung iba nga, inaano pa si pastor para masabing mas magaling sila kay Pastor Jones. Hinahayaan ko. Okay? Ayoko pong makipagtalo. Minsan nga sa mga convention, di ba? Sa mga convention po na iniheld namin. Sa mga ibang naka-attend. Okay? Sa mga ibang naka-attend, nasaksihan nyo, di ba? Marami doon, nagdudunong-dunungan, nagtatali-talinuhan. Tahimik lang po akong nakikinig. Sumasang-ayon na lamang po ako kasi ayokong makipagdebate at makipagtagisan ng galing. Okay? Bakit ko po ginagawa yun? Kasi hindi naman tayo na parito para magpasikat at magsabi, oh, magaling ako. Okay? Yeah. Ngayon, Anong use nun, di ba? wala po kasing use yun. Ang nalulungkot lang po ako, okay, sa katotohanan, ito nga, minsan pag sinasabi ko, di ba, yung iba na-open, nayayabangan, kasi sinasabi ko po yung totoo na marami na po ang nangangaral ngayon concerning sa vax na siyang mark of the beast. Pero sa biyaya at habag ng Lord, okay, Year Kung- 2020. year 2020, Pinaninigan natin agad. pinandindigan po namin, hindi man ako yung kauna-unahan kung sakasakali. Okay? Pero si Pastor Jom, sa biyaya at habag ng Lord, ang mga nangaral at unang nagsabi, marahil ng vax ang mark of the beast. Kung bakit ang marami sa inyo ay naliwanagan, yung iba sa inyo gumawa na rin ng sariling Facebook page, sapagkat naintindihan at naunawaan po ninyo yung revelation ng Panginoon. Salamat Okay. sa Diyos. Salamat po sa Diyos, sapagkat hindi lang po si Pastor Jones ngayon ang nangangaral Amen. na ang COVID vax, ang mark of the beast, marami na po tayo. Salamat sa Diyos, yun po ang gusto ko. Na kahit papano, nakadevelop ako ng mga disciples kahit online lamang. Amen. Praise the Okay. Lord. Kaya nga, isa rin yun sa dahilan na parang sinabi ko, siguro it's time for me to stop because marami na rin mga Christian vlogger, marami na rin pong mga pastor ang nangangaral na kagaya ng pangangaral ko. So there's no need for me para siguro mangaral pa. Okay? Focus na sa... Okay, focus na lang siguro ako dun sa ministry na iniligay ng Lord dito po sa amin. Pero siguro, sa biyaya at habag ng Lord at dun sa ating mga kapatid na talagang very committed, dedicated, okay, at very supportive, nagsasabi, Pastor, gusto pa naming mapakinggan ka. Gusto pa naming malaman yung mga kapahayagan ng Diyos. Okay? Dahil doon sa mga kapatid na yon, okay, kung bakit muli po tayo na nag-live segment at patuloy na magla-live segment sa mga susunod na panahon sa biyaya at habag ng Lord, dahil kahit papano, may mga iilan-ilan pa rin pong mga tao ang nakikinig, naniniwala sa sinasabi po natin. Okay? So, salamat po sa inyo pong lahat. Ngayon, siguro, bukas ko po itutuloy yung mga slide. Okay? Yung mga tinuro sa Okay. convention. Yung mga tinuro ko sa convention na hindi ko po naituro sa mga online segment natin, ituturo ko po. Okay? Yes. Binigyan ko lang po kasi muna ng daan yung ibang mga katanungan sa mga taong nalilito kung bakit sinasabi natin na itong COVID vax is the mark of the beast. Kasi ang pinakadahilan, mga kapatid, ng pagtatatak
para nga baguhin ang DNA ng tao. Ang target ng marking of the beast ay hindi lamang yung hindi ka makabili, hindi ka makatinda. Ang target ng mark of the beast ay baguhin ang DNA mo. Okay? Yes. Kasi kung yan ay digital ID lang, anong dahilan bakit sila mapapahamak at hindi na maliligtas? Bakit sinabi ng Revelation 14:9-11 na yung lahat ng may tatak ay pahihirapan araw at gabi, walang pahinga sa impyerno? Kung yan ay digital ID lang at may kinalaman lang yan sa hindi ka makakabili at hindi ka makakapagtinda. Excuse me. Napakababaw. Okay? Mga satanista nga, kayang patawarin ng Lord. Diba? Yung mga satanista, pag nagbagong buhay, humingi ng tawad sa Diyos, napapatawad. Tapos ikaw, na tumanggap lang ng digital ID, hindi ka napatawad, hindi ka mapapatawad, hindi ka mabibigyan ng konsuelo kasi tinanggap mo yung digital ID. Anong kinalaman yun sa kaligtasan? Yun yung napakalaking tanong. Ano ang kinalaman ng digital ID? Okay? Wala. That's the beast system. Okay. Beast system kasi yun. Bakit? Kasi naka-incorporate na doon yung mga nalagyan po ng box. Kaya nga po, mapapansin nyo, yung lahat po ng nalagyan ng box, nakikita sa Bluetooth randomly. Meron pong mga number. Okay? Bakit? Kasi nga, connected nga yun. Okay? Pero yung sasabihin mo patungkulan sa digital ID, national ID, di ba? Biriin mo, pupunta ka ng impyerno dahil may ID ka lang? Kung ako nung magre-reklamo ko, Lord, national ID lang po eh. Diba digital ID? Bakit naman ako pupunta ng impyerno? Diba? Siyempre magtatanong ka. Ano sabi ng Matthew 7:21-23? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, maliligtas, kundi sila lamang na gumagawa ng kalooban ng aking Ama. Maraming nagreklamo. Sa panahon na yun, sabi ni Kristo, maraming magsasabi, Lord, nangaral kami, nagpalayas ang demonyo. Mga Kristiyano. Di ba? Mga Kristiyano yun, mga pastor. Nag-preach kami online, nag-tithes kami. Makikita ninyo, nagpapatuloy ang ministry. Nagpapatuloy yung kanilang ginagawa. Meron silang gift. Kasi sabi po, na aklat ng Roman 11:29, the gift and calling of God is without repentance. Amen. May gift. Pero sabi ng Lord, hindi ko kayo nakikilala. Bakit? Kasi may nabago sa kanila kung bakit hindi na image ng Lord yung nakita ng Panginoon. Image na ng Diablo. Okay? Ito ang dahilan bakit hindi po maliligtas ang isang tao. Kung bakit siya po tutungo ng impyerno habang panon dahil sa pagtanggap ng mark of the beast. Una, makikita po natin nung si Satan magkasala, kasama po ng 1/3 ng mga anghel ayon sa Revelation 12. Okay? Ano pong nangyari? Sila po ay tinapon mula kalangitan, tinapon po sa kalupaan. Bakit? Sapagkat si Satan po ay nagkasala. Mapapansin natin, never na gumawa ang Diyos ng paraan para iligtas si Satan at pati yung mga anghel na sumama sa kanya. Alam mo kung bakit? Kasi hindi siya nilikha sa image ng Diyos. Amen. Pero nung magkasala ang mga tao, si Adan at Eva, nung sila po yung magkasala, kaagad gumawa ng paraan ng Diyos para iligtas yung kaluluwa ng mga tao. The reason is because we are created in God's image. Amen. Hallelujah. Okay? Create tayo sa image ng Diyos. Ngayon, bakit hindi na po maliligtas yung mga tumanggap ng mark of the beast? Kasi hindi na image ng Diyos ang dala-dala. Image na ng kaaway. Yun nga po yung sinasabi ng Revelation 13:14-15. Yun ang reason ng marking. Gagawa yung second beast ng image para sa Diablo, para sa Antichrist. Yun ang dahilan. Gagawa siya ng image. Papalitan itong image ng Diyos. At pag ito yung napalitan na at naging image ng Diablo, hindi na tayo makikilala ng Diyos. Kaya, tayo po pupunta ng impyerno kasi Diablo na rin tayo eh. Demonyo na rin tayo. At yung mga demonyo, wala nang kaligtasan. Yun ang dahilan. Kung yan ay digital ID lang, microchip. Microchip nilagay sa kamay, pinutol mo. Okay. May microchip pa ba o wala?
Wala na. Pero yung vax, humalo sa dugo. Kaya nga ang sabi ng aklat ng Levitico 17:11, nasa dugo ang buhay. Yun po yung target ng kaaway, dugo. Ito rin ang dahilan kung bakit tinubos tayo ng dugo ni Kristo, sapagkat ang dugo ni Kristo ay para lamang sa mga tao. Ikaw, nabago na. Hindi ka na tao, diablo ka na, demonyo ka na. Isa, hindi, yung dugo ni Kristo, hindi para sa'yo. Hindi ka na covered. Hindi ka na covered ng covenant. Amen. Di ba? Hello? Yun po yung reason nun. Yeah. Okay? Wala pong ibang dahilan Yeah, kung there's no bakit other hindi na sila explanation. maliligtas kasi hindi na sila cover ng dugo ng Panginoong Yes, Hesus Kristo. Okay? Kung digital ID lang, diba? Yun lang, durin mo mapapahama ka habang panahon, sasabihin mo talaga sa lulod, napaka-unfair. Pero yung digital ID lang, napunta ako ng impyerno, diba? Hindi eh. Merong nangyari sa DNA mo. May nangyari sa iyo kung bakit hindi ka na nakilala ng Panginoong Hesukristo. Okay? At mas lalalim ang discussion natin yan, Pastor, Ayun. as we discuss the template Yes. tomorrow. Mas lalalim po ang ating pong magiging discussion because we're going to continue this tomorrow. Okay? Ito siguro pahapyaw lamang. At sana kung halimbawa na nanonood at nakikinig si Brother Ogie, sabi ko nga po sa inyo, hindi naman po ako mananagat eh. Okay? Mag-comment kayo. Mga kapatid, kayo man, kung sakaling papasok si Brother Ogie sa atin, okay, maipapangako nyo ba na hindi nyo siya rarat-ratin ng inyo pong mga komento rin? Ahayaan ko po na mag-comment siya para mabigyan natin ng tugon. Or kung hindi man, kung nakikinig kayo ngayon kapatid, bibigyan kita ng pagkakataon na makapasok dito po sa ating pong live segment para makagamit kayo ng inyo pong cellphone, mikropono, at makapag-usap tayo. Pinapangako ko po, hindi ko po kayo sisigawan o hindi ko po ipipilit yung aking pong pinaniniwalaan. Gusto ko lang magkaroon tayo ng pagpapaliwanag. Malay natin, maligtas po kayo. Okay? Malay po natin ay mabuksan ng kaisipan ninyo. Yun ang Yun po pinakamahalaga. ang mahalaga. Okay? It's not winning the debate. Okay, it is not about winning the debate, winning the discussion. It is about our salvation, na mabuksan yung ating mga kaisipan at yung lahat ng ating pong mga tagasunod. Sana maging si Brother Mark Ramos, kung nakikinig at nanonood siya. Brother Mark Ramos mga dito. ibang kapatid natin. Ibang na mga kapatiran. Sige po, may mga tanong kayo, pasok kayo dito. Pwede tayong magkaroon ng diskusyon. Para maliwanagan. Okay, para maliwanagan. Yun ang pinaka-main purpose ng segment na to, para maliwanagan Opo. po. Ang purpose ng segment natin, hindi para makipagtalo. Magkakaroon lang tayo ng paliwanagan. Hindi po ako maninigaw, hindi po ako magagalit, hindi rin po ako makikipagdebate, at hindi ko rin ipipilit. Kung ayaw naman ninyong At the end of the segment, walang ayaw nyo. problema. That's okay. Okay, ang gusto ko lamang, magkaroon po tayo ng salitan po ng kuro-kuro. Bakit yun nasabi na mark of the beast ay microchip? At bakit ko rin nasabi na ang COVID box ang mark of the beast? Okay? Para maintindihan po natin. At dun sa mga tanong po ninyo, sasagutin ko po directly. Okay? And then pagkatapos nun, ako naman po yung magtatanong, then sagutin nyo rin directly. Diba? Para lang magkaroon po tayo ng kaunawaan. Yun po yung aking pong kagustuhan sana. Okay? Kasi, Pero mas maganda siguro, Pastor, for the meantime is maitakal muna natin yung mga tinatakal natin sa convention para mabigyan ng kaunawaan ng bawat isa. At the same time, of course, just to respect their space as well. Baka naman hindi sila comfortable na yun nga, magkaroon ng ganun. kung sakasakali, Brother Ogie, okay, ayaw mo na tawag rito, ayaw mo sa online, pwede niyo po akong tawagan na alam naman po ninyo, nadyan po, nakalagay sa screen yung aming pong number. Tawagan niyo po ako. Okay? Kagaya po ng ginagawa po ng iba. Sa totoo lang, pagkatapos po ng segment namin, may tumatawag, may nagchat-chat, may nagte-text. Minsan, ako'y nadi-deprive na po yung aming pong personal
na kapayapaan, yung peace namin at saka yung aming family minsan na deprived is because there are people who are calling after the segment and they are asking something. Of course, hindi ko naman pwedeng i-reject yun. No, Okay? we are trying to accommodate as much as we can. Opo. Pero yung ibang tumatawag, Minsan okay. gabi na. Pasensya wala po sa wala po minsan sa Timing. tamang oras kasi minsan gabi, madaling araw, o hindi ko alam kung taga ibang bansa ba yun, kung bakit tumatawag ng madaling araw. Yung iba naman nakikipag-diskusyon, nakikipag-debate. So wala namang pong problema doon, pero sana ilagay lang natin sa tamang oras kasi kahit paano kailangan din po namin magpahinga. At kumilos. Okay? May mga Kumilos, ginagawa rin po okay. kami. May mga Umaga. nagawain din po kami. Oo. Ito po minsan ng dahilan kung bakit parang sabi ko wag na munang mag-live segment kasi nga minsan nadi-deprive po yung aming pong yung aming pong mga kapayapaan, yung ginagawa po namin, medyo nakakaramdam po ako ng stress, nakakaramdam po ng pagod. Okay? So, yun po mga kapatid. At siguro kung lulubin po ng Panginoon na yung iba nating mga kapatid na hindi naniniwala na ang COVID vax ay mark of the beast, pwede po natin silang anyayahan din po dito. Okay? Hindi po ito page ng mga unvax lang. Okay? Ito po yung page ng lahat ng tao na gusto pong magsuri at malaman ang katotohanan. Okay? Hindi po kami naparito para makipagtalo, makipagdebate. Okay? Gusto lang po namin magkaroon ng pagpapaliwanag kasi mahal namin ang kaluluwa ninyo. Okay? At kung sakasakaling kami naman siguro ay nakikita ninyong mali at mahal din ninyo ang kaluluwa namin, di at least, di ba, ito yung tamang platform at magkaroon po tayo ng maayos po na excuse me, pakikipag-usap, okay, para maintindihan natin. O ilabas nyo yung mga verses na gusto nyo ilabas, ilalabas ko din yung mga verses patungkol sa katuruan na nagpapahayag at nagsasabi na ito nga pong COVID vax ang siyang mark of the beast. Okay? So, mga kapatid, bukas, kung luluubin po ng Diyos, tutuloy ko ito pong ating pong segment. Okay? At same time ay yung mga slides na inihanda po natin ay iisa-isahin po natin. Pag-aaralan po natin muli. Okay? Para nang sa ganon ay ma-refresh tayo, ma-remind tayo, at magawa rin nating maipagtanggol yung ating pong pinaniniwalaan. Kasi yung iba nating mga kapatid, siguro nahihirapan sila kung paano ipagtanggol at ipaunawa. Okay? Kasi yung iba, ang dating, yung darating na digital ID, isa ring mark of the beast, which is hindi po. Okay? Isa lang po ang mark of the beast. Okay? At yung mark of the beast na yun, ano man ang ipangalan doon, okay, ano mang brand ang meron doon, isa lang po ang gagawin doon, baguhin ang DNA ng tao. At yung digital ID, walang kakayanang baguhin ang DNA ng tao. Ito po ay patungkol lamang sa beast system at dinadaya ang marami na parabagang ngayon Papasok pa lang pa lang. papasok yung Mark of the mark of the beast. Biruin mo ha. Sa totoo lang, 3.5 years lang maghahari yung Antichrist. 7 years yung Great Tribulation, oo. Pero ang paghaharian talaga ng Antichrist, 3.5 years. Kasi yung ibang paniniwala, yung Antichrist daw ang siyang magtatatak ng mark of the beast. Biruin mo, 8 billion yung lahat ng tao sa buong mundo. Kung sakasakali sa paglitaw pa lang ng Antichrist, doon pa lang siya tatatak. Abay, ubos yung 3.5 years niya. Kakatatak ng kakatatak. Okay? Sasabihin na Antichrist, pambihirang buhay ito. Dapat sana, Lord, in-extend mo yung paghahari ko, ginawa mong 10 years. Pero yun, dito pa lang sa 3.5 years, kalahati pa lang ng populasyon, hindi ko pa nalalagyan ng mark of the beast, tapos paano ako maghahari nito? Siguro sabi na, Lord, problema mo yan. So, ginawan po ng solusyon ng kaaway yung problema niya. Inuna niya yung tatak, para pag nabago na yung mga tao,
pwede na siyang maghari. He can control Diba? that. He can control those people who are already marked. Diba? Ganun lang kasimple. Pero sa kanila, hindi. Nagdidikdi ka na talagang pagdating pa ng Antichrist, tsaka daw magsisimula ang tatakan. Mali. Ang mangyayari po, mga kapatid, kung sakasakali man, okay, yung mga natitirang faithful, yung mga hindi tumanggap nung una pa lang, yun po yung hahantingin talaga ng Antichrist. Pero yung mga tumanggap na, okay, magugulat kayo. Magugulat po kayo. Yung mga tumanggap ng COVID vax, mga pastor na tumanggap, mga Kristiyanong tumanggap ng COVID vax, maniwala kayo, hindi na po hahantingin ng kaawayan. Di ka ni, Okay? actually, Believe me, Kung hindi na halimbawa, po pastor, hahantingin. kung halimbawa man pastor na ulit ng second or something na mRNA type of V, no? They will easily comply kasi na-program yung kanilang kaisipan that they should just accept it. Oo, Diba? tama naman. Okay? So hindi Pero na ang sila sinasabi kailangan natin, hantingin pa. hindi They will easily na comply. sila kinakailangan huntingin pa. At the same time, yung mga sumunod kasi kagaya ng mga booster is to maintain those mark. Okay? Para i-maintain yung mark na yon, or it's either Padami. para i-activate pa. Okay? Yun ang dahilan. Pero yung sasabihin mo na magugulat na lang po ang marami, lalo na sa panahon na nabago na yung DNA nila, kontrolado na sila, na-zombify na sila. Wala na, it's too late. Kaya nga habang may pagkakataon pa kapatid, okay, buksan ninyo yung kaisipan. Magbalik loob sa Diyos, magsisi kung sakasakaling tumanggap ka ng mark of the beast, magsisi. Okay? Pagsisihan mo yung ginawa mong maling desisyon at hahayaan natin ang Diyos ang magdesisyon kung patatawarin ka niya o hindi. But still, kailangan mo pa rin mag-repent. Okay? So, May tanong po yung kapatid dito. meron pong tanong dito, so gusto ko po munang bigyan ng sagot. Pastor, kailan ba mangyayari, before rapture or after rapture? Ang alin po? Ang alin po bang sinasabi niya? Yung tatakan? Okay? Alam niyo po, nangyari na nga po yung tatakan eh. Way back 2020, pataas, hanggang ngayon, nangyayari po yung tatakan. Sumunod, hindi po mauuna ang rapture. Nagsisimula na rin pong mangyari yung tribulation ngayon. Okay? Sapagkat ang rapture ay mangyayari at magaganap sa kalagitnaan ng Great Ito Tribulation. doon, sabi niya, ang tatakan. Ayun, yun nga po. Opo. Yung tatakan na po, nagsimula na po siya. Okay? Ngayon, ang ginagawa po ng kaaway, pinagmumukhaan niyang ngayon palang magtatatakan because of digital ID. Okay? Na kung saan, yung digital ID para po yan sa beast system. Pero ang reason ng tatakan ay para baguhin ang DNA ng tao. At yun nga po, yung COVID vax na may kakayanang baguhin ang DNA niya. Bukas, sana makapanood. Okay? So bukas, sana po makapanood kayo. Paliwanag ulit namin isa-isa kasama po yung mga slide. Okay? Na sa ganon, maintindihan nyo. Iisa-isahin din po natin ulit. At siguro kahit po manawa ang marami, ulitin ko, hindi ako magsasawang ipangaral na ang COVID vax is the mark of the beast. Siguro sa isip-isip siguro ng iba na Tagal na niya, luma na yun. tumigil na si Pastor Jones, matagal na yan. Inisip nga ng iba, baka nang bago na ako ng paninindigan. No. Kahit kailan, kahit anong mangyari, hindi po magbabago ang aking pong paninindigan at katuruan ng COVID vax ang mark of the beast. Whether, okay, you believe me or not. Okay? Patuloy po yung ating pong gagawing pangangaral. Okay? So marami pong salamat mga kapatid. Ano po ito? Sorry. Meron po akong atang bagong tanong. Dito, di ba po bago dumating ang matinding kahirapan na rapture na tayo? Na rapture na. Hindi po ganun eh. Okay, gusto niyo po bang malaman kung bakit ko po nasabing hindi ganun? O ito po, meron po akong babasahin sa inyo. Pakinggan niyo po muna. Unang Korinto chapter 5, verse 51 and 52. Pakinggan po ninyo. Okay. Unang Korinto. Unang Korinto
Saglit lang po, i-share screen ko na Chapter po. 15, verse 51 to 52. Pakinggan po ninyo para po maintindihan ninyo na ang rapture ay hindi bago Chapter mag-tribulation. 15, 51 to 52. 51 to 52. Ayan. Okay? Ayan. Sabi diyan, Isang hiwaga ang Okay. sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at hindi na muling mamamatay. Okay. Naintindihan po ba ninyo? Sabi diyan, yung rapture magaganap sa huling pag-ihip ng trompeta. Tama po ba? Okay? Huling pag-ihip ng trompeta. Eh di ba, yung trompetang sinasabi yan, wala pong iba kundi yung seventh trumpet of judgment. Okay? Huling trompeta. Ngayon, kung yan po ay seventh trumpet of judgment, at yung pinakahuli ay pang-pito yun eh. So merong naunang 6. Eh yung trumpet na yun eh, hihipan sa tribulation. Di ba? So, kung sakasakaling panghuling trumpeta yung rapture, may nauna na pong 6 na trumpeta. At yung 6 na trumpeta ay kabilang sa unang bahagi ng Great Tribulation. Okay? So sana naiintindihan po ninyo. Meron po kaming video niyan eh. Kung meron po kaming Rapture. video, ewan ko lang kung nandiyan pa kasi alam niyo po, dinilit ni Facebook yung napakarami naming live segment. Dinilit na Oo po. nga pala, live segment pala Tinanggal yun, niya no? po lahat. Alam niyo kung bakit? Kasi takot siya na mapanood at makita ng mga tao. Kaya nga, nagkaroon kami ngayon ng panibagong technique na pagkatapos po nitong live segment, inire-repost namin, inire-upload. The-download kasi i-upload. Ina-download namin para i-re-upload at para nang sa ganun, hindi niya magawang tanggalin. Oh, Kasi tinatanggal niya yung mga live segment eh. Ang Okay. dami nun. dami. Nung mga nakaraan pang live segment. Siguro na isa po yun sa mga na-delete pero bibigyan po natin ng pagkakataon muli na ma-discuss siguro yan. Yung mga bagay na yan para maunawaan ng marami. Kasi dyan rin po nagkakalituhan. Yung ano po ba to? Ano sabi? Meron pa po, Pastor, sa YouTube na panood ko pa ulit kahapon. Ay, ganun po. Sige po, Okay. Doon na lang po sa YouTube. Kasi tinanggal po ni Facebook. Meron pa ba? Okay. Sana meron pa nga, no? Hindi na Tinanggal kami ni updated. Facebook yung aming mga live segment. Pero yun nga po ang ginagawa namin na lang naming technique na kung saan pagtaas ng live segment, ida-download namin, then re-upload sa iba't ibang mga social media outlets natin para hindi mag-delete. Okay. Anyway, Bukas po, meron tayong ulit live segment. Okay, tutuloy ko Loobin po ng ito, Lord. loobin ng Lord, na maging maayos po yung ating pong solar. And at the same time, mga kapatid, okay, sisimulan ulit natin yung pag-aaral ng Mark of the Beast. Actually, marami pong mga updated concerning sa Mark of the Beast. Pero hindi ko na po kinakailangan yung napakaraming updates. Okay? Kasi yung paliliwanag po sapat na para maintindihan po ng bawat isa. Brother Gab, ano ba yan? Ayun, tama po. Ilo. The rapture, tribulation, and the second coming. Po, baka pa pwedeng pakikuha yung link tas pakireply kay Brother Oliver po ba yung pangalan ng ating kapatid? Baka ayan, kay Brother or Sister Olive Manito, tama ba? Ayan. So, meron pa ba tayong ibang tanong? Baka may mga tanong dito. Wala pa ako. Wala naman, no? nakikita. Wala naman. Okay. So far na. So, kasi Pakibigay na lang po sa kanya yung link para makatulong po sa kanya kung na-explain na po yan lahat. So, panoorin na lamang po. At yun nga, hopefully, loobin po ng Lord by tomorrow, makapag-live segment tayo. Matuloy-tuloy natin yung mga templates na meron yung tayo. pag-aaral uli. Kasi, yung iba, siguro iniisip nila, naku, baka iba na yung paniniwala ni Pastor George. No, ganun pa rin po. So, ulitin ulit natin, simula sa umpisa, mag-aaral ulit tayo. Okay? Salamat pati po, rin po, Brother Gab. pati rin po yung tribulation, kasi yung paniniwala ng ating kapatid, pre-trib. Okay? Wala pong pre-trib sa Bible, mga kapatid. Wala pong pre-trib. Mas mauuna po ang tribulation kaysa sa
rapture. Okay, so sa wala pong pagtagal, close po muna natin, mag-pray po tayo. Hinihiling ko po ng aking pong may bahay ang siya pong mag-close ng ating pong panalangin, ang ating pong segment sa pamamagitan ng panalangin, at bukas po, loobin ng Lord na maituloy po natin. Okay. Yes, tayo po lahat ay umukot manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos kami nagpapasalamat sa iyo sa panibagong pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin upang kami po ay magkasama-sama sa live segment na ito. Lord God, dalangin ko po na buksan mo po ang puso at kaisipan ng bawat isa na maliwanagan patungkol sa iyong mga kapahayagan at sa iyong kalooban. Dalangin ko rin po na ihanda mo ang buhay ng bawat isa sa nalalapit mo pong pagbabalik. Alam namin na napakaraming kaguluhan ang nangyayari sa mundo ngayon. Pero Lord, alam namin na ang buhay ng bawat isa ay hawak mo. Yaman din lamang, sabi mo Panginoon, na ang iyong paningin, Panginoon, ay naroroon sa mga matutuwid. Amen. Maraming pong salamat sa pag-iingat mo, for we believe that we are protected, we are covered by the blood of Jesus, Lord God. Kaya naman, Lord God, I speak healing, Amen. deliverance, Amen. Lord God, provision sa buhay ng aking mga kapatid na nakasama namin ngayon. Lord, kung saan naroroon ang paghihirap, naroon ang iyong kamay ng pagkilos sa buhay ng bawat isa. Kaya kami po ay nagpapasalamat because we can call you, Lord God, our Jehovah Jireh, our provider. Hindi mo kailanman pinagkukulang ang iyong mga anak. Amen. Thank you, Lord. We praise you. We glorify you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Sige po, maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam po, ito po ang inyong mga lingkod, Pastor Jones, and Sister Nina. God bless Bye-bye po. God bless. po.